Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live po tayong napapanood ngayon dito po sa UNTV 37 at sa official social media account ng members Church of God International sa Facebook. At naka-live stream din po tayo sa MCGI channel sa YouTube. Magandang gabi po. Kami po ang members ng Church of God International o MCGI at ito ang MCGI Cares. At ngayong gabi po, makakasama naman natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI mula po sa Marilog, Davao City Chapter upang tayo po naman ay sama-samang magtulong-tulong na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan doon. Atin pong kumustahin si Brother Jernel Salvilla at ang ating mga kapatid na naroon. Brother Jernel, magandang gabi sa inyo dyan sa Marilog, sa Davao City. Magandang gabi po Kuya at sa lahat ng ating mga manonood sa programang MCGI Cares Live. Kuya, andito po tayo ngayon sa Malamba Elementary School sa Marilog District, Davao City. At kasama din po natin ang mga kapatid mula sa MCGI Marilog Chapter. Dito po sila Kuya. Yan. At Kuya,
Ngayong gabi po ay aabutan po natin ng tulong ang eskwelahang ito sa awa at tulong po ng Diyos maya-maya. At bago po yan, ay nais po naming magpasalamat sa Diyos sa ganitong pagkakataon na sama-sama po tayong mga magkakapatid na nakakagawa ng mabuti sa ating kapwa na siyang kalooban ng Diyos. At muli po kuya, salamat po sa Diyos and back to you po! Maraming salamat, Brother Journal, at sa inyo pong lahat, sa ating mga kapatid na nariyan. Salamat po sa inyong patuloy na partisipasyon upang tayo maging maliit na kasangkapan na makarating ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain po kayo ng Panginoon at pagbati sa inyong lahat ng pag-ibig at kapayapaan. Kayo po'y laging magpakasigla sa pakikipagkaisa ng paggawa at umaasa po kami na sa tulong at awa ng Panginoon, tayo naman ay higit pang makaabot sa ating mga kapwa-tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagpalain kayo ng Panginoon at keep on shining and keep on caring. Babalik po ako sa inyo mamaya para alamin natin kung sino naman ang ating mga kapwa-taong atin pong sasaklolohan. Kasabay po nito, ibig namin lamang din na ipaalam sa inyo, no, sa iba't ibang mga lugar po ng ating bansa ay mayroon naman po tayong umiikot din na 4 na mobile dental and optical clinic upang makapagbigay ng mga libreng serbisyo sa ating mga kapwa-tao. Ito po'y bukas para po sa lahat. Hindi po tayo nagtatangi at kung kami po ay mayroong maipagsisilbi sa inyo, anuman po ang inyong relihiyon, anuman po ang inyong wika, lahi o kulay o political affiliation, ay bukas po ito. Wala po tayong itinatangi dito. No? Maaari po kayong makapagsadya kung saan naroroon ito pong ating mobile dental and optical clinic. At kung nariyan po sa inyong mga lugar, kasi po ito ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, meron po tayong mga operations po na ginagawa dyan. Libre po ito, wala po kayong aalalahanin na babayaran. Ang Mobile Dental and Optical Clinic Unit number 1 po natin, patuloy na maglilingkod bukas kung loloobin po ng Panginoon sa area po ng South Cotabato sa Mindanao. Samantalang yung atin naman pong unit number 2 ay patuloy namang maglilingkod sa lalawigan po ng Bulacan. At yung unit number 3 natin ay nasa Sorsogon Province sa Bicol. Yan po ay patuloy naman na naglilingkod din naman dyan sa lugar na yan. At abangan din po natin yung update naman sa MCGI Cares official Facebook page para po doon sa pag-ikot ng ating Mobile Dental and Optical Clinic Unit number 4. Next week po ito ay nagsisilbi kasama po ng ating mini medical mission every Monday, Wednesday, and Friday. At ito po ay may iba't ibang mga schedules din. Ano? At maaari po ninyong makita yung ating mga schedules sa atin pong mga official social media account para po naman kayo ay updated. At kung ito'y malapit sa inyong lugar ay makapag-avail po kayo ng ating binibigay na mga libreng medical services, optical services, young dental services at libre lamang naman po yan para po sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Every Friday po ay bukas din tayo sa atin pong MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang atin pong MCGI Clinic ay nagsisilbi po dyan at ang registration po natin ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 po ng umaga. Maaari po kayong makapagparehistro. Magdala lamang po ng valid government-issued ID at para lamang po naman ito doon sa atin pong mga medical profiles para mas madali po natin naman kayo na mapagsilbihan sa mga susunod na pagkakataon po na kayo ay pupunta dyan sa atin pong MCGI Clinic. Ulitin ko po, ito ay nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Hindi po ito exclusive para sa mga Marikenyo, kahit saan pa po kayong bayan ng galing. Kung tayo po ay mayroong may paglilingkod sa inyo at makapagsasadya po kayo dyan, yan po ay nakabukas. At ganoon din po ang ating La Verdad Diagnostic Center sa may MacArthur Highway sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ito naman po ay nakabukas mula Lunes hanggang Biyernes. Dire-diretso po itong naglilingkod sa ating mga kapwa-tao ng libre.
walang bayad. Nandyan po kasabay na rin ang pati po yung ating mga laboratory test na maaari po ninyong mai-avail dyan ng libre. Mula po Lunes hanggang Huwebes ay alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali ang ating registration. At pagka naman po Biyernes ay kasabay po yan na nagbubukas ng registration ng ating Marikina Charity Center. Alas 5 po ng umaga hanggang alas 9 ng umaga ang registration po naman yan. Ang atin pong mga mini medical mission ay umiikot din at meron po tayong regular ding na ginagawa dito sa ating lokal na Donya sa Orani, Pulangco Street, Barangay Donya, Orani, Bataan. Kung malapit naman po kayo sa area na yan, maaari po kayo makapagsadya dyan po sa ating ginagawa naman na regular din po ito every Monday na medical mission. Mula po 5 o'clock pa rin hanggang alas 9 ng umaga ang atin po na mga registration para sa ating mga kapwa-tao. At sa atin pong pagpapatuloy ng iba't ibang mga charity works na ating ginagawa ay atin pong itinataguyod rin itong atin po na mga scholarship program na ginagawa mula elementarya hanggang kolehiyo. At mag-check lang po tayo ng mga available slots. Bukas din po ito para sa lahat ng ating mga kapwa-tao. Meron lamang po mga kailangang requirements na ma-comply tayo pero wala pong bayad yan. At para po ito din sa lahat. Ito po ay para dun sa mga may kakayahan talaga naman na makapag-aral in terms noong kanila pong abilidad, noong kanilang pagnanasa na makapag-aral, subalit wala silang kakayahang pinansyal. Kaya ito po ay isang libreng pag-aaral na atin po namang isinasagawa para sa atin pong mga anak, no, sa ating mga kabataan at dun sa mga pamilya na gusto mapag-aral yung kanilang mga anak, subalit financially ay talagang medyo kapos. Ito po ay nakabukas naman para po sa ating mga kapwa-tao. Ulitin po natin, wala po tayo ditong i-discriminate. Bukas po ito para sa lahat at patuloy po itong naglilingkod sa ating mga kapwa-tao. Nasa 25 years na po tayo dyan sa ating scholarship program sa awa po at tulong ng Panginoon. At sa atin pong mga kapwa-taong may pangangailangan naman na makapaghingi ng payo o makahingi ng payo sa mga problema nilang sa kalusugan, subalit hindi kayo makapagsadya, meron kayong immediate na gusto po na alamin. Bukas po naman yung ating digital clinic hotline. May mga doktor po kayo maaaring makausap para mabigyan po kayo ng payo. At tumawag lamang po kayo dito sa ating mga numero na ito at libre lang din naman po yung inyong maaaring maging konsultasyon. Kasabay po nito ay kung meron pong mga pangangailangan at sa mga assistive device, subalit hindi naman po natin kaya din talaga na makabili para sa ating mga sarili ng wheelchair, ng nebulizer, nito pong tungkod, saklay o walker, ay maaari po kayo makapagpadala ng mensahe sa amin at maibigay po ninyo ang mga detalye. Kami na po ang mismong magpapadala sa inyong mga lugar para po naman hindi na kayo mahihirapan din na magsasadya pa doon sa atin pong mga area kung saan natin ito na i-distribute. Magbigay lamang po ng mga tamang impormasyon at pag ito po ay na-verify po natin, ay meron naman po tayong mga kapatid sa iba't ibang mga lugar kung saan po pinakamalapit doon sa inyong ibibigay na address ay yan naman po ang atin pong itatap para mas mabilis po ang ating maging response doon sa mga lugar na kung saan ay meron pong ganitong mga request. Umaasa po kami sa isang maliit na paraan ay makatulong sa inyo at uulitin natin, ito po ay bukas para sa lahat ng ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At kasabay po nito, ibig namin naman na magpaanyaya din sa inyo na sa darating po na August 12, mayroon po tayong muling pasisimulan na panibagong session naman ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Mga salita ng Diyos na dapat nating malaman, matutunan mula po sa mga kasulatan na kinasihan ng Diyos mula sa Biblia. Yan naman po ang ating
iniaalok na mapakinggan lang po ninyo. Hindi naman po namin ito ipinipilit sa kahit na kanino pa man. Ang sa atin po ay maibahagi namin sa inyo ang aming pananampalataya na atin po namang pinag-aaralan mula sa banal na kasulatan. At alam naman natin yan, sa Biblia po kasi meron talagang itinuturo na salita na dapat matutunan natin. Yung sinasabi nga po na salitang itinanim na makapagliligtas ng ating mga kaluluwa. Sabi po ng sulat ni Santiago sa 1:21. Ihiwalay ang wika ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Yung pong salita ng Diyos na makapagliligtas sa atin. Meron po kasi talagang kaligtasang itinuturo ang Biblia na ang sabi nga po doon sa 1:16 ng Roma, sabi ni Pablo, hindi ko wika ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Kaya po, mahalaga naman para sa ating mga kaliitan, ay magkaroon tayo ng kamulatan sa mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan na ibig nating makamtan. Marami po itong malawak na usapin po kasi ang kaligtasan. Pero ang isa pong dapat na ating maging aware tayo, yung salita ng Diyos, yung Ebanghelyo na may kinalaman sa ating mga kaligtasan. Dahil sinasabi nga po ni Pablo na yung Ebanghelyo, siyang kapangyarihan ang wika ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yung salita na itinanim, ang sabi po doon sa sulat ni Santiago, na makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. At itong mga salita ng Diyos na ibig po nating maibahagi sa inyo, ito ang ating binabasa mula sa banal na kasulatan. Sabi nga ni Pablo doon sa 15 po at 1-2 ng kanyang sulat sa mga taga-Korinto, ipinatatalastas ko ang wika sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Kaya po, ang makabuluhang pananampalataya ay yung pananampalatayang nakabatay doon sa mga salitang ipinangaral ng mga apostol, salita ng ating Panginoong Hesukristo na may daladalang kaligtasan sa atin. Kaya nga, ang ating pananampalataya dapat na nakabatay doon. Yung pananampalatayang sinasabi ng apostol na si Pablo na pananampalataya doon sa Ebanghelyo na siyang dapat nating maingatan sa ating mga puso. Na kung ito ang ating maiingatan sa ating mga puso, ay magdadala ito sa atin ng kaligtasan. At para naman ito'y ating maingatan, mapakinggan din po natin ang pananampalataya. Ang sabi dun sa 10 ng Roma hanggang 17 ay nanggagaling ang wika sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yung salita naman na yun, dapat ingatan natin sa ating mga puso at magbunga sa atin. Sabi dun sa Lucas na yun ang wikang mabuting lupa, yun ang mabuting puso, pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita ang wika pagkarinig at nangagbubungang may pagtitiis. Mayroong bunga ito sa ating mga buhay, yung salita ng Diyos, na kung ito'y ating maiingatan, ay mayroon itong magiging bunga sa atin.
At hindi po ito magbubunga ng masama sa atin kung yung salita ng Diyos ang maiingatan natin sa ating mga puso. Kundi maglilid ito sa ating ikaliligtas. Sa pamamagitan nito ang wika, ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan yung salitang ipinangaral. Kaya ito po naman ang aming ibabahagi lang sa inyo, babasahin namin sa inyo, basahin din ninyo yung mga salita na ito ng Diyos na makapagdadala sa atin sa kaligtasan. Dahil lahat naman po ngayon na halos pag pinag-uusapan ng relihiyon, ang pinag-uusapan dito kaligtasan eh. Ang pinag-uusapan dito yung ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. At iyon ang layunin ng ating pananampalataya. Bakit tayo sumasampalataya? Sabi nga po dun sa 1:9 ng unang Pedro, na inyo ang wikang tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Kasi yun ang ating intention yung ating mga kaligtasan. Kaya pinag-uusapan ang pananampalataya, ang faith, dahil sa ibig nating magkaroon tayo ng kaligtasan. At lahat na yan, pag-uusap, minsan nga po ay makakarinig tayo ng iba't ibang mga bagay na pinag-uusapan tungkol sa kaligtasan. Pero ang nakakapagtaka kung minsan hindi tayo nakakapag-concentrate talaga doon sa ano ba yung mga bagay na dapat talaga nating maingatan sa puso natin para tayo ay magkaroon ng pag-asa doon sa kaligtasang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo at mga bagay na nakasulat sa Biblia. Kaya po ito ang aming iniaalok sa inyo, kayo po ang tumimbang. Dahil sa dami po ngayon ng iba't ibang mga pananampalataya, mahalaga po na ating matimbang ang mga bagay. Dahil ang sabi nga po doon sa sulat ni Juan sa 4 at 1, mga minamahalan wika, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ay para po naman yun malaman natin, subukin natin. Ating pakinggan, pakinggan niyo po ang bawat nagsasalita. Kasi siyempre kanya-kanya po naman nasasabihin. Maaaring merong magtuturo, kagaya halimbawa yung hindi naman naniniwala sa atin talaga o ayaw maniwala o iba ang kanilang pananaw. Sasabihin ayan, kayo yung mga bulaang propeta na yan. Ganun lang naman eh. Pero papaano po natin itong malalaman kung hindi natin susubukin? Alam na namin, bakit po naman tayo magkakaroon kaagad ng judgment nang hindi naman natin pa nakikita na pag-aaralan. Pag-aralan po na, alam namin dahil ganito, ang ikaliligtas po yung salita ng Diyos. Yung sinasabing dapat na maingatan natin sa ating mga puso, yung pananampalatayang dapat nating mataglay, yung layunin natin na tayo ay maligtas, yung mga salita ng Diyos, kahit sino pa po ang magsasalita, ang dapat natin laging pag-usapan pag ang gusto nating marating kaligtasan, yung salita ng Diyos. Di yun ang ating tignan sa Biblia, po. At yun naman ilalatag lang po namin sa inyo, hindi para makipag-away sa kahit na sino pa man, kung hindi mabigyan po kayo ng idea mula sa aming mga bagay na sinasampalatayanan. O yung bang sinasampalatayanan ng mga taga-MCGI ay nasa Biblia ba? Ito ba ay salita ng Diyos? Kasi kung salita naman ng Diyos, makikita natin sa Biblia, naniniwala tayo lalo na sa Biblia talaga, ay basahin po natin. At kung mababasa naman natin, o ano ba mula dito yung aking pakikinabangan? Kasi alam po nyo, yung salita ng Diyos na yan, yung mga nakasulat na yan na kinasihan ng Diyos, may pakinabang naman talaga tayo dyan. Sabi ni Pablo kay Timoteo, doon sa 3 at 16, lahat wika ng mga kasulatang kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Hindi may pakinabang po tayo dyan kung ang gusto natin yung learnings na ayon doon sa katwiran ng Diyos, sa ikatututo na nasa katwiran. Yung mga kasulatang kinasihan ng Diyos, pakikinabangan natin yon. Kaya po, kung nakasulat naman,
Yun naman ang ating babasahin, pakikinabangan natin yun. Kung hindi kami magiging katanggap-tanggap sa inyo, yung pong mga aral ng Diyos na nakasulat na aming binabasa sa inyo, pag-aralan po ninyo. Dahil kung halimbawa sa isang punto ay makita natin, ito talagang salita ng Diyos, nasa Biblia naman . Kung gagawin natin, i-apply natin sa ating mga buhay, tayo din po naman yung mapapabuti. Kasi alam niyo yung kautusan ng Diyos, nakakapagpabuti talaga yun . Yung salita ng Diyos, nakakapaglinis yun. Kayo anwikay malilinis na, ang sabi po doon sa 15 at 3 ng Juan, sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kaya yung salita po ng Diyos, nakakapaglinis yan, salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kung mabasa natin, tanggapin natin, malilinis po tayo . At ang isang bagay na nakapaloob dyan, yung lagi nga po natin nadidinig na din, the truth shall set you free. Ang sabi doon sa 8 at 32 ng Juan, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Para tayo mapalaya ng katotohanan, mapalaya sa ating mga kasalanan, ay mahalaga po makilala natin yung katotohanan. At yung katotohanan na yun naman yung sinasabi po doon sa 17:17 naman ito ding sulat ni Juan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Na ito ay makapagpapalaya sa atin sa kasalanan kung makikilala natin. At pagka naman ito'y nakilala natin, ito po yung magiging daan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At yun naman ay nanggagaling talaga sa isang kalooban na gusto talagang makilala yung katotohanan. At pag nakikita ng Diyos na talagang gusto nating makilala yung katotohanan, ipakikilala talaga sa atin yun. Sabi nga po doon sa 7 at 17 ng Juan, kung ang sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Di malalaman natin, makikilala natin kung yung turo ay sa Diyos o kung ako'y nagsasalita o kung yung salita ba ay mula lamang sa aking sarili, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, yung salita, makikilala natin yun kung ibig nating magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya sa paggawa po ng kalooban ng Diyos, may mga salita ng Diyos na dapat nating makilala para magawa natin yung kanyang kalooban. At yun lang po naman yung ibig naming ibahagi sa inyo. Basahin lang din po ninyo, mabigyan lang po ninyo ng puwang sana sa ating pag-aaral na ating iniaalok. Wala naman pong mawawala sa atin kung babasahin natin yung Biblia dahil yung Biblia naman, sabi ko nga po sa inyo, kung pinaniniwalaan na natin lalo na yung mga kabutihang nasa Biblia, kayo ang makakapagtimbang. O ito ba, makakabuti ba ito sa akin? Kung gagawin ko ba ito, makakabuti ba ito sa akin? Halimbawa, sinabi po ng Biblia, isang bagay na nakasulat, ibigin mo ang iyong asawa. Mga lalaki, sabi doon sa 5:25 ng Efeso, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. O yan po ay salita yan na nakasulat sa sinabi ng banal na kasulatan. Sabi ng apostol na si Pablo dyan, ibigin ninyo ang inyong asawa. O hindi timbangin natin, ito ba, pag ba ito, in-apply ko ba sa buhay ko? Makakabuti ba ito o hindi? Salita po ng Diyos yun . Giya natin yun sa pagsasama ng isang mag-asawa. Ang sinasabi po ng apostol na si Pablo, noong sumulat naman siya kay Timoteo, yung hindi nagkakandili ang wika ng sariling kanya, sabi dun sa 5:8 ng kanyang sulat, lalo na sa kanyang sariling sambahayan, tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Meron palang sinasabi na kailangan kandiliin mo yung sariling sayo
lalo na yung iyong sariling sambahayan. Hindi makikita po natin kung ito ba ay gawin ko, i-apply ko sa buhay ko na yung aking sariling sambahayan, aking kandilihin. Ito ba'y makakasama o makakabuti? Napakaraming mga bagay po na pagka ating pag-aaralan, sinasabi ng Biblia, ikaw mismo makakapagtimbang. Sabi dun sa 6 at 1 ng Efeso, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo yung ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. O bilang mga anak, kung susundin ba natin ito, makakabuti ba sa atin? Tapos doon sa 4, sa pagpapatuloy, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Kung ito ba gagawin natin na mga ama, huwag nating ipamungkahi sa galit yung ating mga anak, turuan natin sa aral at saway ng Panginoon. Makakabuti ba ito o hindi? Di tayo po yung titimbang. Pagka binasa natin yung mga katwiran at mga salita ng Diyos, yung mga aral ng Diyos, at ia-apply natin sa ating mga buhay, tayo mismo magsasabi, ito nabasa sa mga katwirang nasa Biblia. Pag ginawa ko, makakabuti ba ito o makakasama? Tayo po mismo ang titimbang noon na makakapagsabi kung ito ba makakatulong sa'yo. Kahit na pag-uusap na nga lang po ay yung gawin mo na hindi na pag-usapan ngayon, halimbawa muna, wag na muna nating pag-usapan yung iba pang mga bagay kung hindi yung nandoon sa salita mismo na ia-apply mo mismo sa iyong sarili. Na kung ikaw ay lalaki, ibigin mo yung asawa mo. Huwag kang maging mapait. Ayun ay sinasabi sa Biblia, na sabi dun sa 3:19 ng Kolosas, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, huwag kayong maging mapait sa kanila. Tapos, mga anak, nandoon pa rin yun Magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat itong totoong nakalulugod sa Panginoon. Yan patuloy na ipinapaalaala noong salita ng Diyos na hindi ka magiging mapait sa asawa mo. Tapos, pakundanganan ninyo ang mga babae gaya ng marupok na sisidlan. Sabi ni Pedro naman dun sa 3 at 7 ng unang Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. At pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Kung ito ba i-apply natin na tayo ay mayroong mga pagtitiwala na makakabuti sa atin kung gagawin natin, apply natin sa buhay natin, makakasama ba o makakabuti? Di tayo po rin naman ang makakapagsabi nun. At mababasa lang natin, yun po ang isinashare namin. Yung mga salita ng Diyos, di ingatan natin yung mabuti. Kasi talaga naman yun ang sabi din po sa Biblia. Sabi po ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Tesalonica, dun sa 5 at 21, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Kung di sa tingin ninyo makakasama, layuan natin. Pero kung nakikita natin, makakabuti naman ito Kung tatanggapin natin yung salita, isa sa kabuhayan natin, makakabuti naman to. Hindi po ba makakabuti yung tayo magkandili ng sarili nating sambahayan, ng sariling sa atin? Hindi ba makakabuti yung
mga lalaking may asawa, ibigin natin yung ating mga asawa. Hindi ba makakabuti kung mga anak tayo, matuto tayong tumalima sa ating mga magulang sa Panginoon, gumalang sa ating mga ama at ina, na kung tayo ay mga lalaki, pakundanganan natin yung ating mga asawang babae na gaya ng marupok na si Sidlan. Hindi ba makakabuti ang mga bagay na yun? Tayo po ang magtitimbang-timbang. At kung matimbang natin, yung sa mga salita ng Diyos, oo yan, makakabuti nga yan. Ingatan natin yung mabuti. At kung tingin natin makakasama, layuan natin yung mga bagay naman na makakasama. Pero katotohanan po na yung salita ng Diyos, mga nandyan sa kasulatang kinasihan ng Diyos, mga bagay po yan na makakapagturo sa atin at mapapakinabangan natin para tayo matuto na nasa katuwiran. Yun po yung aming iniaalok lamang. At kung inyo pong matatanggap, salamat sa Panginoon. Kung hindi naman, wag tayong mag-away. Ang amin po, patuloy naman kami na magsisikap na sama-sama na makagawa noong mga mabubuting bagay na sinasabi ng banal na kasulatan, na mapagsikapan nating gumawa ng mabuti. Kasi makakasama ba yun? Halimbawa, sinabi po dun sa 6:10 ng Galacia, samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Masama po ba yun na gumawa tayo ng mabuti sa lahat na kahit hindi natin karelihiyon, hindi natin kasama sa ating pananampalataya, kung may magagawa tayong mabuti, gumawa tayo ng mabuti sa kanila. On the principle na sinasabi ng Biblia na doon sa 3:27 ng Kawikaan na huwag mong ikait yung mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Na pag may pagkakataon tayo, gawa tayo ng mabuti sa lahat. Hindi natin tatanungin ano ba relihiyon mo bago mo tutulungan. O kaya pagka hindi mo naman kasama sa relihiyon, kahit saan ay tayo makarating o kaya hindi ka nagagawa ng mabuti sa kanila. Hindi po ganun yung prinsipyo. Gagawa tayo ng mabuti sa lahat. Kung gawin ba natin yun, mabuti po ba yun o hindi? Na gumawa ng mabuti sa lahat ng mga tao. Mabuti nga yung gagawin, paano namang masama? Lalong-lalo na sa kasangbahay sa pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin dahil hindi mo kasama sa pananampalataya, hindi mo nagagawa ng mabuti. Ngayon, mga salita po yan na nasa banal na kasulatan. Kung ating i-apply, gawin sa buhay, makakasama po ba sa atin? Tayo po yung magtimbang-timbang. Yun po yung mga ibig naming maibahagi sa inyo. Lalo na yung mga aral ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating talagang masundan. Dapat nating maisakatuparan. Dapat nating maisakabuhayan. Yun po ang aming pinag-aanyaya. Sa August 12, magpapasimula na po tayo nito ng pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po mapagbigyan nyo lang kami ng kaunting oras. Alas 7 po ng gabi ito, Philippine Standard Time. At muli po kaming namamanhik sa inyo at sana po ay mabigyan ninyo ng pansin, mapaunlakan po ninyo ang aming mga paanyaya. Ulitin po namin, wala po kaming layuning masama sa kahit na kanino man. Makipag-away sa inyo kung ano pa man. At alam ninyo, yun naman pong mga bagay na ginagawa natin lalo na pagdating sa relihiyon. May kalayaan naman tayo no? Hindi naman tayo dito tututukan, hindi naman tayo pipilitin. Kahit na nga po sa halimbawa, pagtulong kung ano man ang gagawin natin o kahit na sa mga bagay na ikino-contribute. Pag-usapan po natin kasi ang amin pong mga paniniwala, kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung tayo'y Kristiyano, yun ang ating dapat na maingatan. Kaya nga sinabi niya, ay dun sa mga Hudyong nagsisisampalataya sa Kanya, kung mananatili kayo ang wika, sabi niya dun sa 8:31 ng Juan, kung kayo magsisipanatili sa aking salita, kung magkagay tunay nga kayong mga alagad ko. Yung salita niya kasi dapat nating panatilihan, dapat nating maisakabuhayan. Yun po yung aming ibig na maibahagi lang naman sa inyo. Kung hindi ka tanggap-tanggap sa inyo, huwag po tayo mag-away. At kami naman,
kung may magagawa pa ring mabuti sa kahit na kanino pa, kahit naman hindi katanggap-tanggap sa inyo yung aming pananampalataya, yung aming pananampalataya naman ay hindi naman namin po babaliwalain o kaya dahil hindi niyo pinaniwalaan, hindi na kami magpapatuloy sa aming pananampalataya na gumawa ng mabuti sa lahat. Gagawin pa rin po namin yon. At hindi naman po ito magiging hadlang dahil sa hindi naman namin kayo halimbawa kasama sa pananampalataya para kami gumawa pa rin ng mabuti sa inyo. Dahil yun nga po ang pananampalatayang aming itinataguyod. Kaya po, sana po mapaunlakan nyo kami. Wala naman pong 2 oras sa isang gabi. 14 na gabi lang naman po ito. No? Monday to Friday, bali 3 weeks po na pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo na ibig naming maibahagi sa inyo. Sana po mapaunlakan po ninyo kami. At alam ninyo, sa iba't ibang bahagi po kasi ng mundo, talagang yan ang madidinig natin kung saan-saan tungkol sa kaligtasan, salvation, na kung hindi naman tayo magiging maingat sa ating mga pagsusuri, pagsubok, baka mamaya ang mapuntahan natin sa halip na kaligtasan kapahamakan. Kaya po mahalaga sa Biblia na tiyakin natin paano ba tayo makakatiyak ng kaligtasan natin kung Biblia ang atin po talagang pagbabatayan. Panoorin po ninyo ang iba pang mga bagay na ito. Ang salvation o kaligtasan ay isang konsepto na batay sa religious at spiritual beliefs. May mga sangay ng siyensya na pinag-aaralan ang mga paniniwala at pag-uugali na kaugnay sa konsepto ng salvation. Sa larangan ng neuroscience, pinag-aaralan ang epekto sa utak ng paniniwala sa salvation, kabilang ang mga kaugnay na paniniwala sa pananalangin at iba pang religious practices. Ang mga sociologists naman ay may mga pag-aaral din tungkol sa epekto ng paniniwala sa salvation sa cultural identity, sa pagkakasundo ng isang komunidad at ang pag-uugali ng mga tao sa lipunan. Sa psychology, partikular sa positive psychology, pinag-aaralan ang epekto ng religious beliefs sa mental health ng tao. Kabilang dito ay ang paniniwala na maaaring makamit ang kaligtasan kung magiging mapagpatawad, mapananatili ang pag-asa at magpaparamdam ng pag-ibig sa kapwa. Pero kung Biblia ang tatanungin, papaano kaya makatitiyak na makakamit ng isang tao ang kaligtasan? Para makatiyak ka ng sukat, kuha ka ng metro. Susukatin mo, matitiyak mo kung ano ang sukat. Para makatiyak ka ng timbang, kukuha ka ng panimbang, yung kiluhan. Matitiyak mo kung ano ang timbang. Ang kaligtasan, nakasulat, kapatid, sa Biblia. 15:1 ng unang Korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Maliwanag yung sinasabi ni Apostol Pablo, ang ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. Kung matiyagan yung iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. So, ang kaligtasan, yung pag-iingat, pagsunod sa ebanghelyo, yung salitang ipinangaral ng mga apostol. Ang isang halimbawa ng aral na yon, yung sinabi sa aral na ebanghelyo, iibigin mo ang iyong kaaway. Yon. Matututo kang umibig sa kaaway. Alam mo kasi, pag natutunan mong ibigin ang kaaway,
lalong mapapamahal sa'yo yung hindi mo kaaway. Yung tatay mo, nanay mo, asawa mo, kapatid mo, pinsan mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo. Kung kaaway nga, pinapaibig yun pa kayang mismong sariling mga magulang mo. Pag natutunan mo na yung aral ng Ebanghelyo, iibigin ang kaaway, matututunan mo nang ibigin lahat ng tao. Kasi kaaway nga, naiibig mo Yung pang hindi mo kaaway ang hindi mo maibig. Ang ibig lang sabihin, yung aral ng Ebanghelyo, tuparin yon, sinusunod yon, ginagampanan sa buhay. Nagiging panuntunan o way of life. Yun ang paraan para ka makatiyak ng kaligtasan. Nakasulat yon. Kumbaga, ang banal na kasulatan, yun ang metro. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ang metro. Yun ang nakasulat, yun ang ikaliligtas mo. Yun ang pantiyak mo. Kung ano na yung nakasulat sa Biblia, yun ang susundin mo. Makakatiyak kang maliligtas kapag sinusunod mo. Pagka yung salita na nakasulat, hindi mo sinunod, wala kang pag-asang maligtas. Hindi ka maliligtas. Yung salita kasi ng Diyos, yun ang pinakasukat ng kaligtasan. Kumbaga yun ang pinakatimbang ng kaligtasan. Para makatiyak kang maliligtas ka, susunod ka dun lamang sa nakasulat. Huwag kang susunod sa hindi nakasulat. Kasi maaaring yung susundin mo, inuutos lang ng tao, hindi ang Diyos ang may utos. 7:7 ng Marcos. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ayon, pagka-utos ng tao, hindi naman nakasulat sa Biblia, walang kabuluhan lang ang ginagawa natin sa relihiyon. Walang kabuluhan ang pati pagsamba natin sa Diyos pagka ang ating susundin ay utos lang ng tao. Kaya kailangan ang kaligtasan para makatiyak ka, yung nakasulat lang ang susundin mo. Hindi ka gagawa nung mahigit sa nakasulat. 4:6 ng unang Korinto. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, matuto kayo sa amin, sabi ng mga apostol, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Kaya po, kailangan yun lang matutunan, may nakasulat. Merong kasing gagawin, merong hindi gagawin. Merong do at saka merong don't. May utos at may pagbabawal. Yun ang kautusan. Yun ang kabuuan. Pag yun ang ginawa mo, makakatiyak kang maliligtas ka, kapatid. In any circumstance, kahit sino pang maminta sa'yo, pag ang sinusunod mo yung nakasulat, kahit pasamain ka pa ng lahat ng tao, makakatiyak ka, maliligtas ka. Basta't ginaganap mo yung nakasulat na salita ng Diyos. Muli po sa ating viewpoint, nagtanong naman tayo sa tungkol po ito sa isang issue naman. Ano ba ang pananaw nila dito? Ano ba ang para sa kanila o para sa inyo ang tamang pagpapalaki at pag-aaruga sa ating mga anak? Pakinggan po natin ang kanilang sagot at maaaring meron din kayong mga kanya-kanya na kasagutan. Alamin din po natin kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga bagay po na ito. Para sa amin, first and foremost, dapat turo mo muna sila fear of God. Dapat
may takot talaga sila sa Diyos. And then, kapag alam na nila yon, it will follow na eh. Sa respect sa mga elderly, even though sa mga sa mga kaedad nila, respect talaga. Tinuturo namin. Iingatan yung bata sa pamamagitan ng ibigay mo yung mga alba kung ang bata ay sanggol pa lang, bigay mo yung pangangailangan ng kanyang katawan, gaya ng pagkain, gatas, pagtulog, saka ganun po. Ganun po ang pagbibigay ng pag-aalaga sa bata. Unang-una sa disiplina. Pangalawa siyempre yung mga pangangailangan nila kailangan may bigay. Sakripisyo ng magulang, lahat-lahat ibibigay sa bata. So, common naman na kailangan ang magulang prepared sa pagpamilya. Number 1, yung responsibilidad ng magulang no sa bata. So, ibigay mo yung mga requirement na kailangan ng bata. Mahirap naman talaga mag-alaga. Pero sa akin kasi, sa mga base sa nakita ko sa mga anak ko, ang inano ko kasi sa kanila, pag may gusto sila, hindi mo dapat kailangan ibigay agad, ganun. Iba kasi yung panahon noon eh. Tsaka iba yung ngayon. Yung mga bata ngayon, kapag pinapagalitan mo, para silang ang tawag dito? Para silang nawiwindang. Namamalo, depende sa sa kasalanan nila. Pag halimbawa, once, pwede pa. Pag pangalawa, winarningan ko sila, hindi talaga nakinig. Yun. Namamalo ako, napapasaktan ko pero hindi sobra kasi pangit din naman. Yung pamamalo ng may disiplina. Pamamalo ng parang magtanda sila na mali yung ginawa nila. Pero hanggat kaya kong wag mamalo, hindi ako namamalo. Agree ba ako sa pamamalo? Depende sa pagpalo yon. Dahil hindi naman porke hindi mo pinalo ang isang bata, hindi na siya makikinig. Kasi maraming bata na hindi mo pinapalo, pero mas matigas ang ulo. Kaya hindi ako agree sa hindi mo papaluin. Depende naman kasi sa pagpapalo yun eh. Hindi mo naman kasi porke pinalo mo siya yung talagang palong marahas. Kaya para sa akin, unang-una talaga disiplina, ituro mo yung Panginoon, lahat-lahat. Dapat kausapin. Pero kung ayaw sumunod, dapat pagalitan. Kasi kung hindi, dapat pagalitan sila eh. Kasi paano pagtandaan nila, paglaki nila? Halimbawa, nag-work sila sa mga company. So ang tendency mag-resign sa work. O kaya ayaw nang mag-work pa, iba-iba ng work, ganyan. Kasi hindi sanay mapagalitan. Nangyayari kasi minsan siya, mainit ulo, kunwari, dahil sa mga bata. Siya kasi yung pagdating sa gentle siya. Cool lang dapat. Ako hindi. Oo, kasi kawawa naman yung mga bata kung parehas kami mainit ang ulo. Dapat kung may papagalitan kami sa kanila, yung isa lang ang galit sa aming dalawa. Hindi kami pwedeng magsabay. Oo, yun yung namin. Ang maganda pong pag-ano sa bata, yung kausapin mo lang marami. Matisinan yung hawakan mo yung bata at harapin mo ng magsasalita ka ng harap-harapan. Sasabihin mo mga mali, saka yung mga huwag po idada sa galit, sa pagpalo. Hindi po maganda yun. Mag-gets po sa bata yun. Magiging po yung bata, hindi po sa matutuwa. Kasi may damdamin din yung bata eh. May damdamin po yung bata, di ba? Kung papaluin mo, lalo sa hindi maniniwala at magikinig sa'yo. Kasi sinaktan mo sa'yo. Ano ba ang tamang pagpapalaki at pagpag-aaruga sa anak? Yung nakasulat sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 4, ang nakasulat ganito. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ayon, ang mga anak tinuturuan sa aral at saway ng Panginoon. Kung maiintindihan mo sana, ibig sabihin yan, kapatid, para maturuan mo yung anak mo ng saway at aral ng Panginoon, para maturuan mo, dapat ikaw unang matuto. Hindi ba ganon, Kasi hindi mo naman matuturuan yung anak mo kung hindi mo alam yung ituturo mo. Yan ang nagbibigay ng pananagutan sa magulang
na ikaw muna ang mag-aral ng saway at aral ng Panginoon kasi doon mo papalakihin ang anak mo sa saway at aral ng Panginoon. 22:6 ng Kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Kaya turuan mo ikaw ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Ibig sabihin, sa pagkabata pa lang ng bata, ituturo mo na yung aral ng Diyos, kung ano-ano yung aral na yon. Yon ang tamang pagpapalaki sa anak, kapatid. Wala nang iba. Sa pagkakataong ito, ibig naman naming ibahagi sa inyo ang isang kasaysayan ng pananampalataya ng isa po sa ating mga kapatid sa MCGI sa atin pong Story of My Faith. Ano? Gagawin mo talaga yan? Kasama ka na sa babae mo? Wala naman kami! Galing po ako sa isang broken family. Doon po namin naranasan yung sobrang hirap, pati yung pambubuli sa akin sa school namin dahil sa wala akong tatay. Si Marisa, walang tatay! Ay, kawawa, walang tatay! Marisa, saan tatay mo? Wala naman eh! Wala! Sobrang sakit, kaya po ako nagtanim ng sama ng loob sa tatay ko. Hanggang sa may pagkakataon po kaming makapag-abroad ng aking kapatid dito sa Singapore. At doon ko rin po nakilala yung boyfriend ko at nabuntis ng labas sa kasal. Umuwi po ako sa Pilipinas dahil naging komplikado po yung pagbubuntis ko. At yun nga pong na-premature po siyang lumabas. Kalaunan po ay namatay. Sinisi ko po yung sarili ko kasi parang kasalanan ko po talaga yung pagkamatay niya. Hindi ko siya na kayang alagaan. Kasalanan ko to, hindi! Pagkatapos po ng nangyari, nabigyan po ulit ako ng pagkakataon na makabalik sa Singapore. At doon po nagpatuloy si ate ko na magsuri. At nakita niya ang MCGI. Doon po ay masaya kami pagpasok namin. Sabi ko, welcome na welcome kami ng mga kapatid. Ang saya dito, no? Parang mga turing na kapatid na nila tayo. Dito na lang tayo. Oo, Marisa, magpadoktrina na tayo. Nakikinig po kami patuloy at nagpadoktrina si ate hanggang nabautismuhan. Ngunit hindi po ako nagpatuloy dahil tingin ko hindi po ako karapat-dapat sa tunay na relihiyon. Dumating po yung pandemic at yun nga po nagpursigi si ate na makapakinig ako ng mass indoctrination. Hello, Te. Marisa, wag mo kalimutan, mamaya alas 7 start ng doktrina ha. Online lang yun. Nasa kalagitnaan na po ako ng doktrina noon. Sabi ng boyfriend ko, O siya, mag-aalas 7 na pala. Atin pa ako ng doktrina eh. Aanip ka dyan eh. Magkakasala ka rin pagkatapos. Pareho lang yun. Kaya huwag ka na manip dyan. Kaya minabuti ko pong hiwalayan siya para makapagpatuloy po sa naumpisahan ko. May goal na akong gustong tahakin. Yung maipagpatuloy ko po ang pagdodoktrina at makapaglingkod sa Diyos. Kaya awa po ng Diyos na bautismuhan po ako. Ang naranasan ko pong pagsubok ng nabautismuhan po ako ay yung naramdaman ko po yung pag-iwas ng mga kaibigan ko sa akin. Isa pa yung naging problema ko is yung uusig ng mga nanay at tatay ng mga amo ko. At
do not eat halal food eh. I give you food, you don't want to eat. You crazy. Pero sa kabila ng gano'n, dahil sa turo na ipakita po natin yung pagmamahal at kabutihan sa kanila, na yun nga po na yun ang pinakita ko po sa kanila. Awa at tulong po ngayon, tanggap na nila at sinusuportahan na po nila yung pagdalo ko. Akala ko po, okay na ako. Sabi ko hanggang may isang paksa na sabi ni Brad Elin. Kung nagkulang sila sa'yo, kinasangkapan naman sila ng Diyos para maging tao ka at makakita ka ng liwanag. Yun po yung natatak sa isip ko. Sabi ko, parang may isa pa akong hindi nagawa sa buhay ko. Sabi ko, yung sa pagkaanib ko. Yun yung magpatawad at mahalin ang sarili ko at ang tatay ko. At doon ko po binigay yung pagpapatawad ko sa tatay ko. Yung pangarap ko noon na mayakap ang isang tatay na marinig yung sa kanya na, anak, yun po yung pinapangarap ko noon sa 33 years. Kahit hindi na po tayo humingi ng tawad, ibibigay ko yung pagpapatawad na inyo. Doon ko po yung unang narinig sa kanya yung anak ko. Yun po yung pinapangarap ko po na marinig sa isang tatay kasi naiinggit po talaga ako, nabuli ako dahil wala siya sa tabi namin. Talaga, yung pagkakataon po na yun ay napakasaya po sa pakiramdam na napatawad ko siya at nayakap sa unang pagkakataon. Doon ko po naramdaman na masaya palang may peace of mind na nakapagpatawad at tanggap po yung nangyari sa buhay. Ngayon po ay isa po akong member ng GCOS. Kahit sa maliit na tungkulin ay nakakaganap po sa awa at tulong. Tumutulong rin po kami sa MCGI Cares kasama ang ate ko noon. Kaanib na rin po ang nanay ko at ang isang pamangkin ko. Ako po si kapatid na Marisa Camaraw at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat po sa Diyos. Sa atin po naman patuloy na layunin na makahikayat sa ating mga kapwa-tao na samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Kung meron tayong pagkakataong gumawa ng mabuti sa ating mga kapwa, makapagparamdam ng pag-ibig sa kanila, sa mga nangangailangan, ay huwag nating palalagpasin. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Actually, niabot lang siya, then nag-ingon siya nga mga daw siya tabang. Customer ni dool, so abi na kong customer. So. Ayo, ma'am. Pwede ko mo kapangayo tambal, ma'am, sa akong apo, ma'am. May lagnat mo gusto, ma'am. Pwede ko kapangayo tambal. Kalang sa lagnat po, ma'am. Ma'am, pwede ko mga nabangon palit ng tambal lang, ma'am. Para sa akong apo, ma'am. May lagnat mo gusto, ma'am, ba? Sa ako po ba, pwede ko pangayo palit tambal, ma'am. Sa balay, ma'am, naman kasi lagnat mo. Ako ko ikapalit, ma'am, ma'am. Ma'am, pwede ko kapangayo tambal, ma'am.
Biskan tablet lang ma'am para lang sa akong apo ma'am. Ilagnat ma'am ba? Biskan tablet lang ma'am, wala gid ma'am. Nag-ingon siya nga na daw lagnat iyahang anak. So, nangutan ako unsay need niya. So, more na naglagnat niya. Ningon ko nga hatagan na lang og paracetamol niya. Nangutan na po ko pilay edad. So, para mahatag na mo unsay exact na kuan gyud para sa bata. Salamat lang tayo mama. Siyempre, basig naglisod gyud karong panahon, murag lisod man gyud, so murag nakuan pud mi nga nya nahilak pud siya, so murag ni ana pud mi nga atagi lang kay pila ra man pud na kung kuan. Karoon na ngayon siya og tabang, na fever ang iyang 3 years old na anak. So, in response sa mo, like ako ug akong bana, willing jud mi mo tabang maski unsa pa na siya. Salamat sa kayo, mama. Maski gulay kapalit, always willing to help jud mi. Wala jud na sama ako na may mobalik or i-bless ba mi sa Ginoo. Basta kami nakatabang. Ana lang. Salamat sa kayo, mama. Naawa ako syempre. Kasi ganoon din kasi sabi ng mga sinang parents ko na pag nandun yung situation, bigyan na lang po. Kahit na sa mga discounts, kahit naiiwan yung IDs sa mga senior citizen PWDs, yun, gina-consider na namin yun. Oo. Hindi na namin pahirapan pa. Pag may kaya ka na ibigay mo sa ibang tao, bigay mo. Huwag mag-alinlangan na magtulong talaga sa kapwa. Lalo na pag palagi kang bumibigay sa kapwa. May malalaking blessings, madaming blessings na na mababalik sa iyo. Nakakita ka ng dukha. Kailangan niya ang tulong. Wala siyang pambili ng almusal ng anak. Ang sabi ng Diyos, pag gagawin natin yung mabuti sa kapwa, na isang talata ng Kawikaan, 19:17. Pakinggan niyo ito. Ito mga aral, hindi naman napapagtuunan ng pansin ng iba eh. Basahin natin. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kaniyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. O alam nyo ba yan mga kapatid? Pag naawa ka pala sa dukha, nagkakautang sa'yo ang Diyos. Biro mo yung may-ari ng lahat ng bagay, magkakautang sa'yo. Hindi ba napakalaking bagay nito? Na pag naaawa ka sa dukha, napapautang mo ang Diyos. Kahit kailan hindi ko kayang pautangin ng Diyos siya may-ari sa'yo siya may-ari ng buhay mo. Siya may-ari ng buhay ng lahat ng mahal mo sa buhay. Siya may-ari ng hininga mo. Paano mo mapapautang ang Diyos? Pero ayon sa Biblia, pag naawa ka sa dukha, nagpapautang ka sa Diyos. Kaya yung mabuting gawa, yun ang dahil kaya tayo ginawa ng Diyos Tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Alin yung isang mabuting gawang gagawin natin? Yung naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. At meron kang katiyakan, pag ang Diyos ang nangutang, hindi pwedeng hindi ka babayaran. Babayaran ka niya. Sa panahon na darating, babayaran ka ng Diyos. Walang paltos yun. Ginawa mo isang maliit lang na bagay, babayaran ka niya malaki. Hindi na kailangan ng sasabihin mo, 20% Diyos. 1,000,000,000% ang patubo ng Diyos sa'yo. Pag gumawa ka ng mabuti, pakinggan nyo, sa isang talata ni Mateo, Kapitulo 10:42. Ganito nakasulat. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Kahit ano pa mangyari, hindi pwedeng hindi ka babayaran ng Diyos. Isang basong tubig lang pinainom mo. Dahil naawa ka sa dukha, naawa ka sa isang alagad, naawa ka sa kapwa. Gagantihin ka ng Diyos. At alam nyo ba ang ganti, mga kapatid? Basahin natin ang Mateo 25.
34. Basahin natin. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nga sa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Anyo mga kapatid, pinainom mo lang ang ganti sa'yo, ali kayo. Pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatagan sa libutan. Dahil nagutom ako, pinakain niyo ako. Nauhaw ako, pinainom mo lang ang ganti, buhay na walang hanggan. Ang ganti, kaharian ng Diyos. Napakalaki pala kung gumanti ng Diyos. Pagka gumawa ka ng mabuti sa kapwa, pinapautang mo ang Diyos. At pag ang Diyos ang nagkautang sa'yo, babayaran ka niya. Walang walang paltos yun. Pagdating ng araw, babayaran ka. Hindi maaaring magkabula yun. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, ginawa tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. At balikan na po natin ang ating mga kapatid sa Marilog, Davao City at alamin po natin sino naman sa ating mga kababayan ang atin pong sama-samang sasaklolohan. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI sa dako po na yan. Naroon po muli si Brother Jernel Salvilla. Brother Jernel, magandang gabi muli sa inyo dyan sa Marilog, Davao City. Yes po kuya, muli magandang gabi po sa inyo at ngayon po kasama po natin ngayon ang ilan sa mga guro ng Malamba Elementary School dito po sa Marilog District, Davao City. At para po mabigyan tayo ng kaunting impormasyon ay atin po muna itong panoorin. Meron po kaming project na Project Malamba. Ang ibig sabihin po noon is matatag na lipunan at mamamayan para sa bata. Ang project po namin ito na pag-isipan ko kasi po 75% of our learners are IP or Indigenous Filipino people. Ngayon po nakikita ko na palagi silang wala sa klase during Fridays. So napag-isipan ko na during Fridays magkakaroon ng feeding program. At saka po, para naman po ma-motivate yung aming mga mag-aaral na papasok talaga sa school. Ang pangangailangan po sana namin is kung kulang po kami ng mga kitchen utensils. Yan po kuya, salamat po sa Diyos at ngayong gabi po ay kasama po natin si Ma'am Arlene Intrepido, ang school head po ng Malamba Elementary School. At Ma'am Arlene, sa pagkakataon pong ito ay amin na pong ipagkakaloob sa inyo ang inyong request na mga kitchenwares, ilang utensils, water dispenser at trash bins para po sa kanilang isasagawang feeding program. At Ma'am Arlene, matanong ko lang po sa inyo, makakatulong na po ba itong munting naiabot ng MCGI? Opo, malaking tulong na po sa Malamba Elementary School ang inyong naiabot ng mga kitchen utensils, lalong-lalo na po sa aming project na feeding program. Ang water dispenser po, malaking tulong po to para sa mga bata po. Ayan, maraming salamat po sa Diyos, Ma'am Arlene. At Kuya, bago po namin ibalik sa inyo ay narito po muli ang mga kapatid sa MCGI Marilog Chapter. We are proud MCGI! MCGI cares, MCGI shines, pag-ibig! Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat, Brother Jernel, at sa inyo pong lahat, mga kapatid, dyan sa Marilog, sa Davao City. Salamat pong muli sa inyong patuloy na pakikipagkaisa na tayo isama-sama pong makaabot at makasaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Keep on shining and keep on caring. Pagpalain nawa po kayo ng Panginoon. At nagsama-sama rin po ang ating mga kapatid sa dako naman po ng Christchurch sa New Zealand upang maipadama sa ating mga kapwa-tao doon ang lingap at pagmamahal ng ating Panginoon sa pamamagitan pa rin po ng iba't ibang serbisyo publiko na mapapakinabangan ng ating mga kapwa-tao. Dahil MCGI cares.
Yun nga po, yung pinapangako nila, hanapan kami ng trabaho, pero sa ngayon wala pa po. Dahil nung nag-recession at saka yung mga pagbabago po sa immigration, medyo naapektuhan po talaga kami. Sa company namin, 21 kaming Filipino po na natanggal. Yun po. Medyo mahirap talaga yung sitwasyon dito kasi 22 kami nawala ng trabaho. Nitong pagpasok ng taon na to na ayun, na laid out kami. Although alam naman namin yung mangyayari, kaya lang hindi kami na-inform ng maaga. Kaya yun nagka-problema. Honestly po, hindi po siya okay. Nakaka-stress, nakaka-depress. Especially po sa family po namin kasi breadwinner po ako. Out of 21 po yun, ako lang po naging isang babae. Ano po talaga, laking tulong po at least maka-escape po sandali sa problem na talagang hinaharap namin araw-araw na napapaisip kami sa sitwasyon namin. Nagkaroon kami ng lighter na mood, lighter na emotions sa ginawa po ng MCGI. At least as time goes on po, nabibigyan kami ng hope kasi meron pong mga taong kagaya po nito ng mga organization na willing pong tumulong sa amin dito. Very comfortable po kami, pwede kami makipag-usap. Ito po na event ng MCGI, kasama kami, parang comfortable po kami. Papasalamat din po kami na yung pag-organize po dito ng MCGI. Hindi po ako nakakakita nito ng ganitong sa ibang lugar. Ngayon lang po ako nakakita dito. At saka first din ko na experience yung MCGI, yung may ganito din pala. Nakakaluwag-luwag sa kalooban, nakakagaya nyo na bibigay ng tulong. Talagang kababayan talaga yung feeling. Maraming salamat. Honestly po, sobrang laking tulong po. Actually, parang this is the first time po na may nag-entertain sa amin na like may pa-kanta, pa-sayaw. Sobrang na-appreciate po namin. Sobrang hirap. But umaasa pa rin po kami na it's just a work. It's not the end of the world. So hanggang may buhay, hanggang humihinga, may pag-asa po. Very thankful and grateful na meron pong naging isang MCGI na tumulong at nagpasaya po sa amin. Mabubuting gawa ng Kristiyano, liliwanag sa buong mundo. Sa awat tulong niya po, nagkasama-sama tayo sa paggawa. Kinasangkapan po tayo bilang maliliit na katuwang para makatulong po sa ating mga kababayan na nawalan ng trabaho. Siguro po, way na rin po ito ng Diyos para magbukas ng gawain dito sa dako ng Timaro. Sama po natin sa mga panalangin natin, mga kapatid. Awat tulong po ng Diyos na sana magtuloy-tuloy po. Salamat po sa Diyos. Masaya po sa pakiramdam na yung makatulong po tayo sa mga kababayan natin na nakaranas po ng hirap po dito sa New Zealand. Makita mo po yung ngiti po nila sa mukha nila nung nagsabi po tayo na may maibigay po sa kanila na pangtawid po sa kanilang kahirapan. Salamat po sa Diyos. Ang isang obligasyon ng isang sumusunod sa aral at utos ng Diyos ay yung pakikipagkapwa-tao. Kagaya ng Samaritano, sa paglalakbay, hindi dapat mawala ang pakikipagkapwa-tao. Kaya tayo bilang mga Kristiyano,
alam natin dapat ang obligasyon natin na sa ating paglalakbay, sa anumang pagkakataon at mai-encounter natin na tayo dapat magdalang habag, na tayo ay dapat magkaawang gawa, huwag nating ipagkakait yun kung nasa kapangyarihan ng ating kamay na ito ay gawin. Muli po ang aming paanyaya sa inyo this coming August 12. Yan po ay araw ng Lunes, alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time. Magpapasimula po tayong muli ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Paki-like, share, and subscribe na rin po ang ating official MCGI channel. At ganoon din po, maaari po kayong bumisita at tumawag sa ating MCGI Digital Clinic Hotline. 24/7 po yan. Kung meron po tayong maipaglilingkod, libre lang po yan dun sa mga may problema sa kalusugan. Ang ating pong MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ito po'y ating matatagpuan. Bukas po ang ating MCGI Clinic dyan every Friday. 5 to 9 po ng umaga ang registration. Libreng serbisyong medical po yan. May mga laboratorio at iba pa pong mga bagay na maaari niyong mapakinabangan. Kasabay po niyan ang La Verdad Diagnostic Center na nagsisilbi naman po Lunes hanggang Biyernes sa ating mga kapwa-tao. Pag Lunes po hanggang Huwebes, ito pong registration natin from 10 to 12 ng tanghali at pag Biyernes po from 5 to 9 in the morning po ang registration. Ang atin po namang Mobile Dental and Optical Clinic Unit number 4 ay nagsisilbi kasama ng ating ginagawa ring medical mission every Monday. Diyan po sa lokal ng Doña sa Orani, Pulangco Street, Barangay Doña, Orani, Bataan. 5 to 9 din po ng umaga ang ating registration. At lahat po naman ng nakakapagparehistro ay atin pong sinisikap na mapagsilbihan sa kabuuan po ng maghapon. At yung mga naghihintay, wag po kayong mag-alala. Habang nag-aantay naman kayo dyan, ay meron naman po tayong libreng paalmusal at kaunting panglaman ng tiyan para wag tayong magutom. Kasama na rin po yung kung abutan man kayo ng tanghalian dyan, wag po kayong mag-alala. Meron naman tayong kaunti pong libreng makakain para din sa inyo. Kasabay na po noong mga binamimigay natin ng mga libreng gamot sa makakapagpa-check up po dyan. Kung ano yung available po, ay atin naman pong maaari ding maiuwi ng walang bayad. Ulitin po namin, bukas po ito para sa lahat. Wala po tayong itinatangi. Ito'y para sama-sama naman kayong makapagsilbi at makasaklolo sa ating mga kapwa-tao po na nangangailangan. At sa huli, mananatili pa rin po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. On that note, muli po ay iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kabuluhan ang ating mga buhay. Sa kanyang rendition ng awiting Kung Hindi Dahil Sa Iyo, narito po si Brother Kevin Haradal. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi sa inyong lahat. To God be the glory. Nang ikaw ay aking makilala, nagbago ang lahat sa aking buhay. Ang pag-ibig mo ay naramdaman, kasama kong lagi bawat araw. Hinango sa mga kasalanan, puso ko'y tinamnan ng katwiran.
mga kalungkutan, lahat ng yan ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa iyong kabutihan, kung hindi dahil sa iyong pagmamahal, kung hindi dahil sa iyo, Ama, ang buhay ko'y walang saysay. Hinamo sa mga kasalanan, puso ko'y tinamnan ng katwiran. Nabawi ang aking mga kalungkutan, lahat ng yan ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa iyong kabutihan, kung hindi dahil sa iyong pagmamahal, kung hindi dahil sa iyo, Ama, ang buhay ko'y walang saysay. Ang mundo'y hindi mundo kung di dahil sa iyo. Ako'y hindi naging ako kung di dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyong pagmamahal, kung hindi dahil sa iyo, Ama, ang buhay ko'y walang saysay. Ang buhay ko kung hindi dahil sa iyo.